Magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Nagbabalik ulit tayo, ano? Mag-a-upload tayo today tungkol sa pagkakapirahan na naman. Okay. So, ito ay especially para sa mga senior citizens, PWDs at mahihirap na nangangailangan ng food assistance. At saka pamimigay today lang, no? Galing lang tayo doon sa releasing zone or releasing center ng isang lugar dito sa Maynila na namimigay ng cash assistance para sa pagkain. Now, para ito sa mga ating mga kababayan na mahihirap na wala talagang pagkain, no? Pagkasyahin na natin ito. No, pagka ikaw ay nakakatanggap ngayon ng balita, napunta ka na doon sa may pamimigay ngayon doon sa kung saan-saan ang areas na pamigay. But first, contact our barangay. Their first contact point, no? Tanungin natin kung saan ba ang pamimigay ngayon ng ayuda, no? Ito ay nilunsad ng ating pangulo, Kadiwa, no? Financial assistance program para sa pagkain para sa mga mahihirap. Alright, so kagagaling lang natin doon, marami nang nabibigyan, no? Especially yung mga walang-wala talaga. Okay? Kailangan i-apply din natin, no? So, bago na tayo pumunta sa barangay magtanong, dapat naka-apply na tayo kasi ito, bago tayo makakuha ng ayuda nito ay ina-apply din ito sa DSWD, no? Kukunin nila yung mga information mo, and then once nakatanggap ka na ng text from them, no? That's the time na pupunta ka sa releasing. Kasi doon bibigay nila yung information kung ano ba ito, no? Kung saan ba ipamimigay ito. Hindi lang tayo basta-basta na nagtatanong doon sa barangay natin, pati sa office, pati ng sa CSWD. So, kailangan din natin pumunta din ng ating City Hall, no. Doon sa City Hall, hanapin niyo yung CSWD office doon at saka sabihin mo na mag-a-apply ka ngayon ng food assistance, no. So, may kukunin lang sila ng information sa iyo, and then sabihin sa iyo, wait for our text. Kasi pag yung text nandoon na, no, pagka natanggap mo na yon, mga siguro aabot na yung after na application, aabot siya ng mga 2 weeks bago ka makatanggap ng text doon sa sa binigay mo ng cellphone number sa kanila na, oy, ganito, sa araw na ito, puntahan mo itong lugar na ito at doon i-release ang financial, no, assistance para sa pagkain. Okay? At saka ito yung dadalhin. Yan. Sa text na natanggap namin, sabi doon, ganito sa lugar na to, at saka magdala ka ng tawag dito, ballpen na itim, ballpen na itim. Tapos, ang tawag dito, wag ka daw magdala ng bata, mahirap, daming tao doon, at magdala ka na rin ng tubig. Okay, so, ganon. No, pero wag muna tayong pumunta doon sa releasing, baka mamaya sabihin saan yung releasing tapos hindi ka naman nag-apply, useless din. Okay, so ganun po. Alright, hopefully na tayong lahat ay makakatanggap ng ating pangangailangan sa pagkain. At pag-usapan natin kung bago kayo pumunta doon, ano ang dapat gawin, ano ang dapat dalhin, no, para sigurado ka na nandoon ka na, alam mo na kung ano yung kailangan mong dalhin at kailangan mong gawin. Okay? So, bago natin yan pag-usapan, if bago ka pa lang sa ating channel, pakisuyo yung subscribe, like, share, and click na notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Alright? Okay, so bago kayo pumunta doon sa lugar na may pamimigay ng assistance, ayuda, para sa pagkain na ating pag-usapan today. So bago ka pumunta, ito ang gagawin mo, no? Kumuha ka muna ng indigent, kung wala ka pang indigent certificate doon sa barangay ninyo, no? Sa barangay ninyo mismo. At bago kayo pumunta doon, siguraduhin na dalhin mo yung dadalhin mo? Siguraduhin na dalhin mo yung ID. Dalawang government ID. Pwedeng SSID, pwedeng sa PhilHealth, pwedeng Pag-ibig, OSCA ID, or Senior Citizens ID.
Alright, so yan ang dadalhin ninyo doon kasi hingan kayo ng ID ng taga-barangay bago kayo gawa ng um, tawag dito, indigence certificate. Okay? Now, Wala si pagka Amor, nandun hindi ka na, nakapunta. andyan na yung may ID ka na, dalawang ID ka na, meron ka ng indigence certificate, ito ang susunod mong gawin. No? Photocopy or ipa-xerox mo yan. Wala Isang si Amor, kopya hindi sa government nakapunta. ID mo na dalawang government ID, isang kopya din ng iyong indigence certificate, no? Yan ang iyong gagawin sa susunod na step, no? Bago kayo pumunta doon sa releasing center. Now, pagpasok mo doon sa releasing center, Oo. meron namang mag-a-assist sa inyo doon kung saan banda yung una kasi meron silang I'm sorry special po. line, para sa mga senior citizens, para sa mga PWD at sa mga pregnant women, no? I-assist nila kayo kung saan kayo pipila doon kasi mas mabilisan yon, halimbawa yung parang gymnasium yung center ng Oo. pag-releasean. Siyempre, mahirapan yung mga matatanda at may kapansanan at saka yung I'm sorry mga po. buntis, no, na umakyat pa doon sa taas kasi napakaraming tao noon, no. Kanina lang nandoon kami, napakaraming tao doon at talagang kailangan na i-organize nila, no, yung mga mahihirap, tawag dito, yung ina-assist nila yung nahihirapan maglakad, no, lalong-lalo Oo. na yung mga matatanda na. Oh. So to say, hindi ito as of now, I'm hindi sorry walang po. pinapamigay na pinupuntahan ka sa bahay. Pupunta ka mismo doon sa center na kung saan ipamigay yung cash assistance para sa pagkain. Okay? So, susundin lang ninyo yung mga instructions. Meron mga tauhan doon ang taga DSWD. No? Inuuna nila talaga yung Oo. kailangan ng assistance doon. Like, yung sinabi na natin ng mga nahirapan I'm maglakad, sorry po. matanda-matanda na, yung mga buntis at saka mga PWDs na dapat may nag-aakay. Kasi kanina doon nakita namin talaga naman marami doon na matanda na, marami din doon na mga may kapansanan na hindi puwedeng or hindi nila kayang maglakad mag-isa. Kaya ina-assist sila Oo. doon. At sana naman yung mga gano'ng mga sitwasyon, may makalagayang ganyan dapat isa I'm sa ating sorry mga po. family po natin ay samahan din natin sila, 'no? And then pagdating naman kasi doon, i-assist din naman kayo nila, hindi naman kayo na mahihirapan. Alright. So, next, ito ang gagawin. So, pagka andun na, in-assist na kayo, pinaupo na kayo sa pila, no? Puwedeng manghingi muna kayo ng form, no? Para ready na-fill upan na ninyo, no? Bago pumila, manghingi kayo ng form doon sa mga nag-a-assist sa inyo na taga DSWD, no? Manghingi kayo ng form para ma-fill upan ninyo at magtanong din kayo kung saan doon ang pwedeng i-fill upan. I-check naman nila kung ano yung pwedeng kailangan mong fill upan doon. Dalawang form yon. Ang tawag doon, eligibility ng DSWD at saka yung ang tawag doon ay financial something. So, dalawa yung form na kailangan ninyong fill upan doon. At saka, i-ready na ninyo yung dala ninyo na ang tawag dito, yung inyong pinasirox, no? Na mga documents ninyo. Okay? Indigent, yung Xerox copy na yung dalawang ID, government IDs, i-ready ninyo yon. Ano nga pala yung ID ninyo, pa-Xerox, pwede namang isang page lang ninyo doon, dalawang ID na. So sa isang ID, sa ilalim ng doon, sa ID na yon, kailangan ninyo ng signature. Doon sa doon sa Xerox na pina-Xerox ninyo, no? Halimbawa, yung unang pina-Xerox ninyo yung kung ano-ano naman yon, like OSCA ba, under sa OSCA ID, may fill-upan ka doon, tatlong signature. Ini-fill-upan kundi signaturan ninyo. Kasunod po din ng ID na nilalagay niyo, halimbawa, yung senior citizens o kaya yung SSS or Pag-ibig or whatever ID, under din noon, kailangan din ninyo na tawag dito, signature. Tatlong signature din. Okay? So, siguraduhin yon para smooth lang ang inyong pagpila, hindi na problema. So, filled up na ang inyong form, dalawang form, at saka hawakan ninyo, nakasama doon sa form na yon, yung inyong indigent, at saka yung original copy, at saka yung Xerox copy.
at yung dalawang ano ninyo, dalawang ID na pina-xerox din ninyo. Oh, so yun yung mahahawakan nyo kasama sa form. Okay? Para yung pagpila ninyo doon, ay di wala ng problema, mabilis lang kasi kumpleto ka na, no? So yan ang dapat nating gawin para smooth at mabilis ang makauwi ka agad, mabilis ang bigayan. Okay, so hope na ang ating video today nakatulong sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng financial assistance para sa kanilang pagkain, no? At wag nating kalimutan, no? Research din. Magtanong-tanong din tayo sa City Hall man o sa barangay ninyo, no? Kung saan ang releasing ng lugar ninyo. At sundin lang yung ating instruction kung ano ang dapat gawin bago pumunta doon sa releasing area doon sa kasi ang DSWD, sila na mismo ang nagbibigay sa inyo, no, ng instruction, okay? Pagka nandoon na kayo. So hindi na mahirap. O nga pala, bago ko makalimutan, ang mga dito, tawag dito yung kailangan ninyo, no? Isa dito sa mga kailangan ay meron kayong ang tawag dito text. Kasi send ng text po ang tawag dito, ang DSWD na kunin nyo na releasing area ay dito. Okay? So, if may katanungan pa po kayo, i-comment lang ninyo yan sa ating comment section, no? Pagsikapan natin sagutin yan. Okay? So, have a wonderful day and stay safe, everyone. Good morning po. My name is Ernie Tayag. I'm from Davao City, originally from Bataan. Ang aking health concern po or health problem ay meron po akong prostate enlargement. Ang una pong nangyari sa akin at the age of 41, doon ko na lamang meron ng prostate enlargement kasi po bigla pong sumakit yung aking tiyan tsaka likod na yung pain po is mas gusto ko pang mamatay. So, nagpa-check up po ako. Ngayon po I'm 53. So, dumating po ako sa point na umiihi na po ako ng dugo. Yung solid na dugo po. Pag umihi po ako, hindi po siya malaglag, not unless pindutin ko po yung dulo para malaglag po yung dugo. Ganun po kasolid yung iniihi ko. So, dumating na din po ako sa point na sa kakainom ko ng gamot, sobrang sakit na po ng aking tiyan at nagpo-produce po ng maraming sipon. Kaya sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, paano ba ako gagaling nang hindi na iinom ng gamot? Kasi pagod na po ako uminom ng gamot at masakit na po talaga ang aking katawan. So, nakita ko po ang EtheraCare sa isang group chat na may mga prostate po. So, tinandaan ko lang po yung EtheraCare. Tapos ni-research ko na, then nakita po namin. Magaganda po lahat ng testimonies. Kaya po ginawan po namin ng paraan, especially na aking asawa, na magkaroon kami. Nag-therapy po kami for 3 weeks. Yung 3 weeks po na yon, 10 minutes po dito sa may aking anus, sa may puson 10 minutes, then sa may likod 10 minutes. In 3 weeks time po, at the same time, inom ako ng energized water, hindi po talaga ako nagpapawala niyan. And in 3 weeks time, awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos, at awa po ng Diyos talaga sa akin. Hindi na po ako umiihi ng dugo. Clear na po yung ihi ko, at lubos ko pong pinagpapasalamat talaga sa Diyos, kay Lord, kay God na sinagot niya aking dalangin. Marami nga po nagtatanong kung sino nag-repair or sino nag-introduce ng EtheraCare. Isa lang po ang sagot ko. Si Lord, dahil hiniling ko na pagalingin niya ako nang hindi na ako iinom ng gamot. Kaya matagal na po ako hindi umiinom ng gamot at nagbo-blow lang po ako regularly at pag-inom ng energized water. Kaya sana po makatulong din po sa tulad ng case na meron ako. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat. Thank you po.